everyone! Today po ay ire-reveal ko ang art materials na ginagamit ko. Sobrang dami nga pong nagtatanong sa comment section, kaya naman naisipan ko na isahang video na lang para hindi po tayo mahirapang lahat. First thing first ay isusuot ko muna ang aking gloves. Ito po ay pwedeng mabili sa mga online selling platforms katulad ng Shopee, Lazada at TikTok. Nagre-range po ito from 40 pesos to 120 pesos. Kung mapapansin nyo po ay branded po ang aking gloves dahil ito po ay nakuha ko lamang ng libre kasama ng aking drawing tablet. At kung nakikita nyo po, yes po, nasa isang box lamang ang aking mga art materials para kahit saan ako magpunta ay palagi ko itong daladala. Kung mapapansin nyo, paiba-iba yung table na ginagawan ko dahil minsan nasa bahay ako, madalas naman ay nasa shop ako at doon na rin ako nagdo-drawing. At ito nga pong mga kinukuha ko ngayon, ang tawag po dito ay makeup brushes. Ito po ay nabili ko rin sa online selling platform. At isearch nyo lamang po, makeup brush set. At ito na ang lalabas. Ito nga pong hawak ko, kung gano'n na akong katagal nagdo-drawing, 8 taon, ay gano'n na rin siyang katagal sa akin. Kaya kung mapansin nyo, ay talagang lumang-luma na siya. Ito naman pong hawak ko ay nylon flat brush. Ito po ay nabili ko sa Pandayan Bookshop. Pwede rin sa National Bookstore. Ito rin po ay flat brush na may brand na Royal Art. Ito po ay number 2. Pwede itong bilhin sa online platform. Pwede rin po sa National Bookstore. Ang bawat nylon brush na ito ay nagkakahalaga ng more or less 30 pesos. At ito pong hawak ko ay round brush. Regalo po ito ng kuya ko sa Guhit, Pinas. At galing pa po ito sa ibang bansa. Matagal na rin po ito nung active pa po yung Guhit Pinas era. So, ganun po. Nakalimutan ko palang sabihin, ang makeup brushes nga po pala na set na to ay nagkakahalaga ng more or less 80 pesos. At yes po, isang set na siya. So, medyo marami na siyang laman. More or less 10 pieces, ganun. Next naman ay dadako tayo sa mga pencils. At medyo nagbago nga yung isip natin dito, kaya inuna muna natin yung mga erasers na ginagamit ko. Unahin natin tong Tombow Mono Zero Eraser. Regalo nga rin to ulit ng kuya ko. Pero kapag gusto nyong bumili, meron ulit online. Nagkakahalaga ito ng more or less 200 pesos. Yes po, medyo pricey talaga, pero solid siyang gamitin bilang eraser, lalo na sa mga maliliit na details. Ito naman ay pencil eraser. Nabili ko pa to sa Deovir, pero ngayon ay may online shop na rin sila. At nagkakahalaga nga ito ng more or less 100 pesos. At ang brand na ginagamit ko ay Koh-i-Noor. Paumanhin po kung mali ang pronunciation. Huwag tayong matakot magkamali kasi guys, dun tayo matututo. Ay grabe, hugot yarn. Pero ang totoo ay naghahanap ako ng eraser dyan. At ayun, ito na nga yung favorite ni Pochi, ang electric eraser. De battery ito at try nga nating pindutin. So, ayun po, sobrang solid niyang gamitin sa mga highlighted parts. Ito po ay mabibili ng more or less 150 pesos. At ang pinakahuli at pinaka-the best na eraser ay ang tinatawag nating kneaded eraser o mas kilala bilang gum eraser. Bukod sa eraser na, ay pwede pa siyang gamiting stress reliever dahil pipiga-pigain mo lang at makakapag-exercise na ang inyong kamay. Yan nga po ay nagkakahalaga ng more or less 30 pesos. So, yari na nga po tayo sa mga brushes at erasers. Sa aking mga manonood, co-artist, aspiring artist, o tambay lang dito sa aking vlog. Huwag kayo mahihiyang magtanong kasi as much as possible kapag po nakahanap ako ng extra time ay gusto ko po na masagot ang inyong mga katanungan. Dahil masarap magbahagi sa iba ng iyong kaalaman. At ito nga po ay tinatawag na tortillon o mas kilala ngayon bilang blending stamp. Sa totoo lang, sobrang saya sa feeling dahil ngayon ay meron na tayong mga natatanungan ng mga co-artist natin ng mga ganito. Subalit noon, alam nyo ba, kanya-kanya kaming explore kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat gamitin sa isang artwork. Kaya kapag may nagbahagi sa inyo ng ganito, simpleng pasasalamat lang ay sapat na at higit pa. Tingnan nyo naman po yung overuse at yung bagong bukas na tortillon. O nga pala guys, pwede nyo siyang gupitin para po luminis ulit yung kaniyang dulo. At ang susunod nga po na materials ay yung pangmalakasang no ink pen. Hindi ko po alam kung may nagtitinda nito online, pero ito po yung mga walang tinta na ballpen. Ito yung naubos ko na sign pen.
At kung para saan to, ito po ay nagsisilbing hair strands sa mga buhok ng aking ginuguhit. At yung iba po gumagamit ng glue stick pang hair strand. Hindi ko pa siya natatry, so tatry ko minsan. Ito nga po pala ay Berkeley Charcoal Powder. Ito po ay mabibili ng more or less 80 pesos. At sa online ko lang din po ito nabili dahil palagi pong out of stock sa mga bookstore, ano. At ang susunod na laman ng box ko ay pencil extender. Ginagamit to kapag maikli na yung mga pencil na aking ginagamit. Sobrang laking tulong nito sa akin kasi 'di ba, kapag maliit na yung pencil, di na natin mahahawakan. Kaya buti na lang ay naimbento itong pencil extender at ito nga ay nagkakahalaga ng more or less 20 pesos. At habang inaayos ko nga po ito para may paglagyan yung mga pencils na susunod, ay shower out muna tayo. Hello po kay Sir Rustico Artez Balingit. Thank you so much po sa pagtutok sa aking mga videos. At eto na, pencil graphite reveal na tayo. Mula noon hanggang ngayon, ang gamit ko po ay Staedtler Mars Lumograph na black. Meron nga po pala yung iba't ibang shades o pencil grading na tinatawag. Ang ginagamit ko mostly ay yung soft pencils at ito yung may mga B sa dulo katulad ng 8B, 7B, 6B, at 4B. Yun lang yung usual kong ginagamit. At syempre, meron din tong hindi gaanong dark o yung tinatawag nating hard pencils. Ito yung mga may H sa dulo. Mostly ay ginagamit yun pang shade at pang outline. Ayan po yung brand. Paki-screenshot na lang po kung hahanapin nyo sa bookstore o sa online shop. Mostly sa Pandayan ako nakakabili nito dahil out of stock palagi sa National. Ang bili ko nga pala nito sa Pandayan ay more or less 39 pesos lamang. Subalit dahil lagi nga pong out of stock, nagtingin po ako sa online at nakabili naman ako ng 8B na worth 49 pesos. So may additional 10 pesos po sa online, no? So makikita nyo po yung grade ng pencil doon po sa kanyang head, okay? Kung nasanay po kayo na eraser yung nasa head, ay dito po sa Staedtler wala siyang eraser. Nung nasa beginner era pa ako, hirap na hirap ako. Dahil kada drawing ko talaga, erase ako ng erase dun sa head. Yun nga pala ay wala siyang eraser. Pero di rin nagtagal, ay nasanay na po ako. Ganun lang talaga. Sabi nga, practice makes us better. Oh, not perfect ha, kasi wala naman po taong perfecto. Sabi ko nga po kanina, lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay may room for improvement. Everyday ay may chance tayo na baguhin ang takbo ng ating buhay, itama yung ating mga pagkakamali. O ayan, may hugot na naman. Ito nga po ay mechanical pencil. Ito mostly yung ginagamit ko sa pang-outline at maliliit na detalye ng aking drawing. Ito ay more or less 60 pesos. At may nabibili pong refill nito sa mas murang halaga. At ito nga po yung mga pang-pirmang ginagamit ko. Ito po ay Unipin at Sign Pen. Kung napapanood nyo nga po yung mga videos ko, ay gumagamit din po ako ng masking tape para hindi na po ako nakahawak sa papel. At para rin hindi po magalaw yung paper kapag po nagvi-video at nagdo-drawing po ako. So isang mabilisan, ito po lahat ng drawing materials na ginagamit ko sa paggawa ng charcoal graphite portrait. At hindi ko nga po nasama sa video, ang papel po na gamit ko ay vellum board. So sana po ay may natutunan kayo sa araw na to. Maraming salamat po sa panonood and God bless everyone!